Next, sa part 4 na tayo. Ito naman ituturo ko sa iyo ay ito kung paano gamitin or paano basahin kapag makita natin na mayroon ganyan sa taas ng letra. At saka yung mga double na vowel. Yung ganyan, yan. Yung ganyan, pwede mo rin makita na ganyan. Pwede mo rin makita na ganyan. Ganyan, ganyan, ganyan ay pareho lang. Yung ganyan ay sa taas at sa baba rin nalalagay. Ang tawag sa mga vowel na ganito kapag double ay tanwin. Ang tawag sa ganyan ay sadda. At yan munang ipapaliwanag ko sa iyo yung ganyan. Unahin natin ang ganyan. Kaya kailangan talaga na panood mo ang part 1 ng video ito para sunod-sunod ang pagkakaintindi mo sa itinuro ko doon sa part 1 na ganyan lang sa taas at sa baba at saka yung ganyan. At sa part 2 naman ay pinaliwanag ko ang Arabic alphabet. Sa part 3 naman ay tinuro ko kung paano gamitin yung may mga ganyan na naman. Yung may ganyan. Bali ngayon dito sa part 3 ay dito na. Bali unahin natin ang yan. Sadda na yan. Halimbawa ulitin natin yung sinulat ko pa rin na Pamela. Ito ay fa at saka mim at saka lam. Halimbawa ito ay Pamela. Pamela. Pansinin mo, tuwing makita mo yung ganyan na pumatong sa mga letra, sa taas lang talaga nalalagayan. Ang gagawin mo dyan kung basahin mo yung letra, parang gawin mo parang double yung letra pa. Halimbawa, dito yan papatong sa mim. Ang gagawin mo dyan ay basahin mo ito ng Pamela. Pamela. Ganyan lang. Minsan, kapag ang bawin ng letra ay kasra, kapag sinabing kasra dito sa baba, kapag ang bawi ng letrang kasra na may sadda, minsan kapag kasra ang bawil, pwede mo rin makita na dito sa baba ng sadda. Pwede rin ganyan. Pamela. Bali, sa YouTube at saka mga application meron ganyan. Sa Quran na book, wala akong nakikitang ganyan. At wala rin akong nakikitang ustad na gumagamit ng ganyan sa madrasa. Pero para maintindihan mo, meron ganyan para hindi ka maninibago. Ganyan yan ha. Basta gawin mong double. Ang ganyan. Ulitin natin dito kasi nagluko-luko itong eraser ko. Halimbawa, fa, mim, lam. Pamela. Kapag dito man naman nalalagay sa lam, ay ganun din ang gawin mo. Sabihin mo na, Pamela. Pamela. Basta tandaan mo kung paano gamitin. Halimbawa, ito ay pumilo. Pumilo. Kapag meron ka nang makitang ganyan, ay sabihin mo na pumilo. Parang ganyan ang mangyayari yan ba? Fa, mim, lam, pu, mil, lo. Parang ganyan, pumilo. Ganyan din siya, pumilo. Dahil sa ganyan na yan. Yan. Halimbawa, ito ay ra, ba, kaf at saka mim. Para masanay ka na unti-unti. Ito ay ra, rabakum. Rabakum. Kapag meron ka makitang ganyan, sabihin mo na rabbakum. Kapag ganyan ay rabbukum. Kapag yung bawi naman ay dito sa baba ay magiging rabbikum. Tandaan mo, ang salitang rabbakum, rabbikum, rabbukum ay lagi yan nakikita sa Quran. Ganun din ang rabbuka. Yan. Ra, ganyan. Rabbuka, dahil may ganyan. Rabbuka, rabbaka, rabbika. Kulay red din kapag makita mo. Bali, okay na yun. At least nakita mo. Next, dito na tayo sa tanwin. Ang tanwin ay basahin mo sila na magtatapos sa letrang nun. Kung basahin, pero may pero pa. Pero mamaya ko lang sabihin ng pero pagdating natin sa Quran. Mag-focus ka lang sa basta magtatapos sa letrang nun. Tandaan mo. Halimbawa, itong alif na yan, kapag ganyan ay a. Kapag double, sabihin mo na an. Ganon din kapag sa baba, ito ay i. Kapag double yung bawil niya, sabihin mo na in. Yan. Kung papunta naman sa letter O, ito ay O. Kapag ganyan, sabihin mo na un. Ganon yun. Okay? Isulat natin ito ay fa, nun, sin,
nun. Fa. Ito ay pan. Itong sin ay ganyan, si. Itong nun, gawin ko lang double, ito ay, halimbawa ganyan pa lang ay pansini. Pansini. Kapag gawin kong double ay maging nin. Pansinin. Yan, dagdagan natin ng ganyan. Ay, bakit wow nalalagay ko? Mas maganda yan talaga yung ulitin ko yung naisulat ko na sa naunang part para makaka-relate ka talaga. Mim. Yan. Pansinin mo. Yan. Pansinin mo kung paano gamitin ang mga double na yan. Ha? Pansinin mo. Halimbawa, isulat natin, i-delete muna natin ito. Kaya lagi kong sinasabi na panuorin mo itong paulit-ulit yung mga video ko para maintindihan mo. Kailangan talaga nakita mo yung part 1 ng video nito, part 1, part 2, part 3. Para sunod-sunod ba? At hindi mo kailangan mag-take note, gagamit ka ng English letra dahil sigurado talaga na lalo kang maliligaw. Hindi ka talaga, huwag kang umasan matuto ka kung gagamit ka ng English letra, kung mag-take note ka. Hindi talaga nakakatulong ang English letra na yan. Talagang lulukuhin ka ng English letra na yan. Isulat natin ay kasaysayan. Ka, sin, ya, sin, ya. Ka, say, sa. O, gawin na natin dalawa, pwede na. Kasaysayan. Ganyan. Kaf, lam. Ito ay kulo. Kapag ganyan ay magiging kulon. Kulon. Kapag meron pang ganyan, magiging kulon. O, kaya pansinin mo talaga yung sadda na yan kung paano kami. Kulon. Yan. Halimbawa, ito ay kaf, ta. Ito ay kuto. O, diba? Kapag ganyan, kuton. Kuton. Yan. O, balik tayo sa sadda para makita mo talaga. Kapag ganyan ay kuton. Kuton. Dahil sa ganyan. Kailangan talaga minsan-minsan. Balik-balikan ko rin yan para maintindihan mo talaga. Kuton. Ano pa ba? Last. Ito na lang. Alif. Nun. Ta. Dal. Ha. Ganyan na lang. Mim. Nun. Ta. Ito ay ganyan ay in. Itong ta gawin kong double. Tin. Bali in tin. Itong dal letter D. Ayusin natin. D. Intindi. Gawin ko pa rin double ito. Wag na. Wag na. Okay na yan. At least ang point lang dito. Yan ang nun. Sukun. Itong mim. Ganyan. Yan. In, tin, di, hin mo. Intindihin mo. Yan. Pero pwede natin mag-adjust na ganyan. Tin. Basta ang importante, ang point lang talaga dito ay yung paano gamitin ang double. Intindihin mo. O, di palitan ko lang naman ng yung gamit ko dito. Palitan ko naman yung ha na gamitin ko, ganyan. O. Mim. Intindihin mo. O, di ba? Pansinin mo. Intindihin mo. Intindihin mo. Pareho lang kung basahin pero iniba ko yung pagkakasulat. Ganyan sa pagsulat ng Arabic letra. Kung hindi naman salita ng Arabic letra ang isusulat mo, Arabic letra ang gamitin mo. Ikaw na ang bahala. Ikaw na ang composer ng isusulat mo. Ang importante ay mabasa at maintindihan. Kahit hindi ka pa maglagay ng space ay depende na yan sa'yo. Basta importante ay mabasa at maintindihan. Pabayaan mo yung mga ustad dyan na basta. Ay may mga basta ko na ganyan. Naintindihan mo? Oo! Naintindihan mo? Oo! Sige nga. Paano basahin ito? Ito ay fa. Alif. Nun, letter N. Ba, letter B. Sin, letter S. Ha, alif. Ta, letter T. Mamaya ko lang lagyan ng bawal. Ito pa. Hamza, lam, mim. Ba.
Itong fa, letter P, ganyan ang vowel. Itong alif, ito yung vowel. Itong nun, letter N, ganyan yung vowel. Itong ba, letter B, ganyan pa rin ang vowel. Itong sin, letter S, ganyan ang vowel. Itong ha, letter H, double yung vowel. Itong alif, ito yung vowel. Itong ta, letter T, ganyan yung vowel. Itong hamza, ulitin ko ha, ang hamza, pareho lang ng alif. Ganyan ang vowel. Lam, letter L, ganyan ang vowel. Itong mim, letter M, ganyan yung vowel. Meron ganyan. Itong ba, letter B, ganyan ang vowel. Sige nga, basahin mo yan kung naintindihan mo yung paliwanag ko.